tayo. Kasi, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, ang purpose ko doon, yung maging solid, di ba, yung mga estudyante, tsaka yung mga parang teacher, ganyan. And praise God kasi nakita ko naman na naging solid. Ayan. So, kasi, yun nga, talaga may mga pinaglalaban tayo. Pero, sa kabilang banda, ayan, so parang naisip ko, meron pala tayong kailangang pag-aralan pa ng matindi. And yun nga yung kunwari yung yung parang pagiging Christ-like pa rin sa mga bagay-bagay. Kaya ang title po ng message natin ngayon ay The Ministry of Kindness. Ayan. So sabi mo nga sa katabi mo, para sa iyo to. Ayan. Para sa ating lahat to. Ayan. So mga nagtatawanan tayo kasi guilty tayo, di ba? Kaya yun, kumbaga para sa 500 pesos, 100 pesos, and 200 pesos, hindi natin alintahan na kung makasakit tayo. Ayan. Pero yun nga, ibabalik tayo ng Panginoon ngayon sa kabaitan. Ayan. So, sabi mo nga sa katabi mo ulit, babait na tayo in Jesus' name. Hindi, tsaka, naiisip ko nga to, na kailangan i-message to kasi malapit nang magpasko. Di ba? And, I believe, di ba, nawa, sana, di ba, mapamalas natin to at ma-exercise, ma-practice natin to. Kasi kapag na-practice natin to, tsak na tsak, magiging masaya tayo, tsaka magiging masaya rin yung Pasko natin. Amen? Ayan, kaya ready ka na ba? Ayan, so actually, na-push ako nito kasi minayday ni Alona to, and minayday din siya ni Ate Ruth. Ayan, sabi dyan, no, kindness is a ministry too. Sabi dyan, no, it may not always be loud or visible, but its impact is profound. Sabi, we all have different silent battles in life, struggles others may never see, burdens we carry in the quiet of our hearts. You never know what someone is facing behind the smile or the words they say. So choose kindness always. Choose grace even when it's hard. Sabi, whether it's a smile, a prayer, or a moment of encouragement, kindness can be the doorway to healing, to hope, and to God's presence in someone's life. Sabi, you may not know how deeply your kindness impacts, but in His hands, it can be the very thing that helps someone keep going. Diba? Hindi natin alam yon, diba, na malay mo, ang kabaitan mo pala, ang iniintay ng tao na yon, diba? Para magpatuloy. I'm sorry. And yung tao na yon para magpatuloy. And I may not be the kindest, or pinaka mabait na tao dito sa mundo, pero I will try my very best, diba, na i-share to sa inyo. Marami rin akong failures, marami din akong shortcomings, pero by faith in Jesus' name, magawa natin lahat ng to. And sabi nga, diba, sa lahat ng mga nangyayari sa mundo, siguro naapektuhan lang din ako ng mga napanood ko. Kakanood ko kasi ito ng balita. Diba? Kasi yun nga yung latest, diba, na pinagmumura-mura ng BP, diba? Yung president. Parang naisip ko, Lord, kailan ba kami mahihil sa ganito? And naalala ko yung sinasabi nga ni Pastor Peter Tanchi, tsaka ni Pastor Bong Saking, na para talaga mahil yung ating bayan, diba? Kailangan ng mga Kristiyanong mag-i-stand out, tsaka mananalangin, and will make a difference sa nation na to. Kaya kung halimbawa ang mga tao nagsisiraan, di ba, nagbabangayan, nag-aawayan, di ba, nagwawar, sana tayo mga Kristiyano, tayo ang tagapanguna ng kabaitan na to. Tsaka na-alarming din kasi nga in-interview parang days ago si Putin, di ba, sabi niya, aminado siya na meron daw talagang major na war na mangyayari na sa Middle East. And magkakatabi nga siya, di ba? Siya, tapos yung president ng China, tapos basta kung ano-ano pang mga balita, di ba, na nababalitaan natin ngayon, na kung hindi ka aware, tsaka relax ka lang, mapapapray ka talaga. Kasi pwede tayong humantong na talaga sa World War III, and hindi na, sana alam natin kung ano yung gagawin kapag nangyari yon. Pero sa kabila ng lahat ng to, still, di ba, naniniwala pa rin ako na calling pa rin natin to, ang magpakita ng kabaitan sa maraming mga tao. Okay? And ang maaalala natin na kataga dito is yung put it on. Sabihin nyo nga, ilagay.
isuot. Ayan, yan ang Tagalog ng put it on. Sabi ng Colossians 3:12, so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Next na verse, Ephesians 4:24 and 32, and put on the new self, be kind to one another. Diba? So, yan, pinapakita dyan na ang kabaitan pala ay dapat sinusuot na parang damit. Diba? So, hindi lang siya basta, talaga namang yung inilalabas, pwede rin pala siyang suotin. Sabi nga, the phrase put on carries the idea of clothing oneself. Sabi, it is as if Paul is saying, when you wake up each morning, remember to get dressed spiritually, emotionally, and as well as physically. Or when we wake up each morning, we need to be wise, next natin, about the attitude that we select to wear for the day. Sabi, it probably would be a good idea to contemplate in the morning. Ang sabihin natin, di ba, what kind of attitude am I going to wear today? Sabi, observe that kindness as well as all the other attitudes and behaviors in this section are choices that we make. Yan. Kaya dito, pagka umaga pa lang pala, isipin mo na, di ba? Ano bang isusuot ko ngayong araw na to? Di ba tayo, talaga naman, pag magsisimba pa lang, pag-aalis, di ba mindful tayo kung ano ang isusuot? Dapat daw, maging mindful din daw tayo na isuot yung kabaitan. Na we make a decision na anumang mangyari ngayon, sino man ang makasalamuha ko, babaitan ko. In Jesus' name. By the power of the Holy Spirit. Amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, babaitan ko. Ayan. And ngayon, ano ba ang kindness? Ano ba ang kindness? Ang kindness daw has been described as love in action. Actually, dapat nga matutunan talaga natin to ng maigi, di ba? Kasi minsan, hindi natin alam kung ano ba talaga ang meaning ng kabaitan. Minsan, kunwari, pag nagpapa-first impression tayo sa youth, sa YA, o kaya naman sa adult, di ba? Anong first impression mo sa kanya? Mabait. Kasi wala kang masabi, mabait na lang yung sinasabi mo. Ano yung ikaka-thankful mo sa kanya? Mabait, di ba? Pero not knowing what is the meaning of mabait talaga. Sabi, it has been described as a love in action. Ibig sabihin, ang pagiging mabait pala, may action na ginagawa. Hindi lang yun nakaganyan. Diba? Parang yung tinuturo natin sa mga pamangkin natin, mga anak natin, paano bait? Paano bait? Diba? Akala natin ganun lang. Diba? Sabi, it is not something merely emotional. Rather, it is practical, visible, and active. So, aktibo siyang gumawa. Yun pala ang pagiging mabait. Okay? And sabi, we are told that there is a song that says, find the need and feel it, find the hurt and heal it. Yan daw ang magandang description ng pagiging mabait. Yung hinahanap mo, ano yung kailangan, ngayon pupunan mo, tapos hinahanap mo ano yung sumasakit, tapos gagamutin mo. Yun pala ang pagiging mabait or kindness. Sabi, thus, the command is not to merely feel like being kind, yung ramdam mo lang, feeling mo mabait ka, put to actively be kind. Kailangan maging mabait ka talaga. Okay? Sabi mo ulit sa katabi mo, maging mabait talaga. Ayan. Kaya dito, hindi lang tayo magiging bait-baitan, kundi talagang mabait tayo. Amen? Naniniwala tayo dyan? Amen? Diba? Kaya nga sabi, sino ba yung nagsabi last year ata? Yung sinabi ni Je na parang kada Pasko daw, diba? Lahat ng mga tao nagiging mabait. Pero how I wish and how I pray, hindi lang Pasko, kundi January hanggang December, mabait tayo. Diba? Kaya tingnan mo ngayon katabi mo, mukha bang mabait yan? Mukha bang kailangan niya tong message na to? Ayan. So ngayon, ano ang motivation? Ano ang motivation ng pagiging mabait natin? Sabi nga dito, may tanong tayo, but why should we be kind? Diba? Bakit ba tayo kailangang magpakabait? After all, kindness can be risky. Sino naniniwala dyan na minsan ang kindness, risky siya? Ako, naniniwala rin talaga ako minsan dyan. Kasi bakit? Sabi dyan, no, we might be misunderstood if we are kind to others. Sabi, they might think, why is this person being so nice? May kailangan ba to sa akin? Diba? Sabi, what is in it for him? People we are kind to also might take advantage of us. Una, pwedeng isipin nila, totoo ba to?
o may kailangan lang to. Diba? Parang nung nag-I love you si AJ sa mama niya, may sakit ka ba? Okay ka lang? Diba? Ano na inom mo? Addict ka ba? Joke lang. Diba? Parang napapaisip tuloy, ba't ang bait-bait mo ngayon? Diba? May lagnat ka ba ha, Gab? Diba? Parang ganon. Pero, yung iba naman, minsan, natitake advantage yung kabaitan natin. Diba? Ako na rin, pag hindi ka umaalma, hindi mo siya binubugbog. Kahit sabihin mo, wag ka na tumugtog, hindi po, ako ang masusunod. Diba? Minsan may mga ganon, yung parang antigas ng ulo, diba? Na porket ang bait mo sa kanya, diba? Talaga naman, masyadong inaabuso ang kabaitan, diba? Parang minsan nga ako rin, napapatanong ako, ano bang gusto ng mga tao na maging ugali ko? Gusto ba nilang maging rude ako? Diba? Para naman matakot sila o gusto nilang mabait ako. Kaso, niisip ko naman, baka ma-take advantage. Pero sabi nga dyan, next natin. Yet, God faced even far more risk of being kind. Alam niyo ba yon? A couple people may take advantage of our kindness, but billions have taken advantage of God's continual kindness. Yet, He was still kind to mankind. Diba? So, ang motivation, ang Diyos nga hindi nagsasawang maging mabait. Paano ka pa kaya? Diba? Billions na mga tao ang nagtitake advantage sa kanyang kabaitan. Diba? And yet, God, sabi, He was still kind to mankind. Sino dito naniniwala mabait ang Diyos? Amen? Mabait talaga siya. Binuhay ka pa niya eh. Diba? Mabuti siya. Bakit? May sinisinghot kang hangin. Bakit? Ano ba? Diba? May damit ka ngayon. Diba? Pagbukas mo ng gripo kanina, may tubig naman. May tubig ba? Yung may nilad kanina, may tubig. Diba? Tuloy-tuloy ka nakakapag-aral, nakakapagtrabaho ka. Diba? Meron kang bahay. Diba naintindihan nyo? Sabi dyan, lahat ng yon ay kabutihan at kabaitan ng Diyos. And sabi nga, diba, kahit daw sa masama, pinapamalas ng Diyos ang kabutihan niya. Diba? Pinapaaraw niya pa rin dun sa mga masama. Pinapaulan niya pa rin. Kasi mabait ang Diyos. Kaya ang motivation dito, kung mabait ang Diyos, dapat mabait ka rin. Amen? Amen. Diba? Sabihin mo ulit, dapat mabait ka din. Kaya sabi, if we are tempted to stop being kind because someone might abuse our kindness, ask yourself, do you want God having the same attitude? Ganun ba? Diba? Halimbawa, parang iniisip mo, ayoko na maging mabait. Diba? Masyado na nila akong inaabuso. Ngayon, ibalik mo yung tanong sa sarili mo. Gusto mo ba na ganun din ang Diyos sa'yo? Diba? Kaya nung nagtanungan kami sa, diba, sa impact team, diba? Sabi ni Ate Mer, i-rate nyo yung yung pagpapatawad nyo, kung gaano kayo mapagpatawad. Sumagot ang princess. Ganito pa ako, ganyan-ganyan. Kasi po, ganyan-ganyan. Binalik sa kanya ang tanong ni Ate Mer. Gusto mo ba ganyan lang din magpatawad ang Diyos sa'yo? Ay, hindi na pala. Babaguhin ko na yung rate. Diba? Kasi minsan alam nyo, tayo, ginagawa lang natin kasi yung pang-tao. Pero, in order nga daw na maayos ang ating buhay, sabi ni Oswald Chamber, wag daw natin ihahambing ang sarili natin sa iba. Diba? Kasi bakit? Pwedeng ang mapil mo, superior ka, o kaya naman inferior ka. Diba? Ngayon, ang pinakatamang gawin, ihambing mo yung sarili mo kay Jesus. Diba? Mapagpatawad ba si Jesus? Mapagpatawad ka ba? Kasi kapag naghambing ka kay Jesus, makikita mo talaga yung shortcomings mo. Makikita mo yung totoong standard. Diba? Kaya nga sa Xerox, para mas madali nyong maintindihan, pag yung Xerox na ginamit mo ay yung pinakamalabong Xerox ng katabi mo, ano nang makukuha mo? Diba? Wala na. Diba? Powder na lang na unti. Diba? Carbon copy. Pero kung yung original lang kinuha mo, yung sa teacher mo at pina-Xerox mo, abay, malinaw na malinaw ang pointers to review. Amen? O ganun din, kapag tayo, kinukumpara, inihahambing natin ang sarili natin sa iba, ganito magpatawad si Ina, medyo-medyo lang. Kaya dapat, medyo lang ako magpatawad. Kasi siya, medyo-medyo lang eh. Kaya ako, medyo lang. Di ba? Kaya naintindihan, dapat ang bait ko, sing bait lang ni Ate Shell. O kaya sing bait lang ni Ate Mira.
Eh si Ate Shell, medyo mabait lang. Si Ate Mira, medyo mabait. Diba? O paano ka na? Kawawa ka na, diba? Kaya dito, sinasabi na wag tao ang standard natin. Natawa siya eh. Wag tao ang standard natin. Dapat, si Lord. Amen? Amen. Wag din si pastor. Wag din si kung sino-sino. Si Cardinal. Wag si Pope. Diba? Dapat si Jesus. Amen? Sabi nga, do you want God withholding? Tawa silang dalawa dun. Do you want God withholding His kindness to you because of what others are doing or not doing? Diba? Kaya dapat, lagi natin tatandaan, si Lord ang maging standard natin. Sabi mo sa katabi mo ulit, si Lord. Wala nang iba. Okay? Wala nang iba kundi si Lord lang. And sabi nga ni Robert Burns, sabi, ang pagiging mabait daw, it resembles the heart of God. Amen? Kapag mabait ka pala, para kang si Lord. Para kang Diyos. Diba? Kaya kapag nagiging mabait tayo, diba nagiging kamukha natin ang Diyos. Kaya nga alam nyo, familiar kayo sa branding? Familiar kayo sa mga logo ng mga, tawag doon, company? Kaya dapat bilang diba tayo ambassador daw tayo ni Lord. We are representative ng Panginoon. Kaya dapat baitan natin. Ayusin natin. Diba? For example nga daw sa branding, diba? Yung Gold Archers, diba yun naman talaga ang kumpanya. Pero saan sila mas kilala? McDonald's. Diba? Yung Gold Archers, yun talaga ang pangalan ng kumpanya. Pero ang branding nila, McDonald's. McDonald's. Ayan, para sa Pinoy. McDo. Ayan, para sa Pinoy. Di ba? Tapos, yun nga, may mga iba't iba tayong kumpanya like BDO, Metrobank, PNB, di ba? May mga Remax, di ba? Ngayon, what if, halimbawa, suot-suot nyo yung BDO nyo sa festival. Tapos ngayon, kumain kayo ng ng samgyup. Basta kung ano-ano. Tapos iniwan nyo lang doon ng ang kalat-kalat, ganyan. Tapos ang ingay-ingay nyo. Diba? Parang iisipin ng iba, ganito pala mga taga-BDO. Diba? Hindi lang pala sila, hindi lang pala sila Mayumi. Diba? Ano rin pala sila? Ganito pala mga taga-Remax. Yung parang minsan, nababrandan tuloy o kaya naman nagkakaroon ng wrong connotation kapag susuot natin yung ating mga kumpanyang shirt, diba? Tapos, iba yung ginagawa natin sa mas dapat nating gawin. So, parang ganun din daw sa Panginoon. Pag nagiging kind tayo, mas nagiging nire-represent natin siya well. Diba? We represent Him well kapag nagiging mabait. And sabi, we should be kind because God has been so kind to us. Kailangan maging mabait tayo kasi mabait at mabuti ng Diyos sa atin. And sabi, on a daily basis, we continually benefit from His kindness. Sabi nyo nga araw-araw. Araw-araw yan, nakaka-benefit tayo ng kabaitan ng Diyos. Diba? Kaya sino dito thankful sa kabaitan ng Diyos? Awaw-awaw. Diba? Awaw-awaw talaga. Lagi tayong binabaitan. Laging mabuti ang Diyos sa atin. Whether good mood ka man, bad mood ka man, mabait ang Diyos. Kaya minsan, favorite ko ring prayer yon na Lord, whether bad or good situation, may good or bad weather kami, still you are good. Diba? Kasi totoo yon. Kaya naman ikaw, syempre, babaitan mo pa rin. I-good mood mo pa rin ang sarili mo. Kasi God is good. Sabi nga dito ng Titus 3:4, but when the kindness of God, our Savior, and His love for mankind appeared. Yan, medyo kinat na lang yung verse. Ephesians 2:7, He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Diba? Sabihin nyo nga, kindness, 3 beses. Kindness, kindness, kindness. Yan, talagang pinapaulit-ulit. Mabait ang Diyos, mabait ang Diyos. Dahil sa kanyang kabaitan, naranasan nyo to. Dahil sa kanyang kabaitan, napatawad kayo, ganyan-ganyan. Diba? Kaya mabait siya. Ngayon, ano ang susunod? Meron dito, the need for kindness
in the world. The need for kindness in the world. Gaano ba halaga o kakailangan ang kabaitan ngayon sa mundo? Sabi dito, in a world where men and women can be lovers of self, arrogant, ungrateful to parents, gossipers or gossips, unreasonable, and brutal, kindness will always be greatly needed and appreciated. Diba? Sa mundo daw, na punong-puno na ng mga tao na arogante, hindi mapagpasalamat, disrespectful sa magulang, diba? Kailangan na daw talaga ng kabaitan. Diba? Kaya mag-a-apply ka ba? Diba? Parang ngayon sa mundo natin, ang laki-laki ng banner ng poster na nakalagay, wanted, kind people or kind person. Sana isa kayo doon sa mag-apply. Sana qualified din tayo doon. Amen? Pero again, minsan hindi talaga tayo, aminado tayo, hindi tayo mabait. Diba? 100%. Minsan, nagfe-fail din tayo. Pero let's try. Let's do our best. Diba? Na i-resemble, gayahin si Jesus. Ika nga ng Bible, imitate Him. Diba? I gave you an example for you to follow, sabi ng Panginoon. Diba? Sumunod ka lang. Follow the leader lang. Alam niyo yung shagidig siya popo. Diba? Tama ba? Yung kanan, shagidig siya popo. Yung gagayahin mo lang yung katabi mo, shagidig siya popo. Shagidig siya popo. Ay, mali pala. Gagan. Yan, diba? Hanggang sa makaabot. Ang rule lang sa laro na yon, kung ano yung ginawa nung isa, gagayahin mo hanggang sa makaabot dun sa dulo. Diba? Ngayon, magkakaroon ng consequence o punishment yung hindi makagawa. Diba? Parang ganun din daw sa life or sa buhay. Na kung ano yung ginagawa ng Diyos, ni Jesus, gagawin natin. Gawin lang natin. Then, magugulat tayo, yan, kamukha niya tayo. Diba? Parang si Jesus din. Ano sinasabi ni Jesus sa scripture? Kung ano yung nakikita niya na ginagawa ng Ama, siyang ginagawa niya. So, kung ginawa ni Jesus, kung ginaya ni Jesus si Ama, gayahin din natin si Jesus. Naintindihan? Kaya kung maawain si Jesus, ano ka? Maawain. Diba? Kung mahabagin si Jesus, ano ka dapat? Mahabagin. Diba? Kung mapagbigay si Jesus, ano ka dapat? Mapagbigay. Okay? So, ganun. Kasi sobrang kailangan na ng mundo ngayon. Diba? Kahit nga si Michael Jackson, alam yan eh. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Diba? There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Pero, syempre, diba? Higit kay Michael Jackson, tayo alam natin kung ano ang solusyon sa mundo. Diba? Tanggapin si Jesus, diba? And syempre, ipamalas yung kabutihan at kabaitan niya. Amen? O ngayon, wag mo naman masyadong isipin, ay, grabe, mundo yan. Paano kung babaitan dito sa mundo na to? Wag mong simulan muna sa mundo. Simulan mo muna dyan sa katabi mo. Diba? Dyan sa pamilya mo, sa kaklase mo. Diba? Minsan kasi masyado tayong makamundo agad. Mundo agad iniisip natin. Well, I want to impact the world. Diba? Sali ako Miss Universe. Diba? And I will promote my advocacy. Diba? Pero hindi. Dapat simulan mo kung nasan ka. Amen? Diba? Diyan sa pamilya mo, panay sigawan. Suka lang yung pinapabili. Sigawan pa. Ikaw na! Diba? Pero ikaw, dahil alam mo yung message na to, magiging iba ka. Magiging mabait ka. Diba? Akin na nga po, ayaw ni kuya. Mabait. Akin na nga po, ako na po susunod. Ayaw naman ni ate. Diba? Ikaw ngayon ang magandang regalo sa Pasko. Diba? Kaya kasi dapat, binabaitan mo. Dapat, nagiging iba ka. Kung ganyan sila, ikaw iba ka. Diba? Sa classroom, diba? Mga, ang iingay, ang babastos. Ako nakita ko yan sa PEDS, diba? Naging section 35 kasi ako ng first year. And, di ba? It so happened na late kasi ako ng wag kayong judgmental dyan. Na-late ako ng enroll. Talagang nakita ko yung mga repeater, minumura yung teacher. Sabi ko, grabe, ganito yung, parang repeater na nga, may anak na nga dun sa PEDS ulit. Di ba? Tapos, sinasagot pa yung teacher. Sabi ko, pambihira naman, no? Di ba? Pero kung ganon, di ba? Ang nakikita mo,
Kung sila, nagkokopyahan sila, iba ka. Amen? Kung sila, di ba, hindi nakikipag-participate, iba ka. Kung sila ang kulit-kulit, ma'am, 1 part, ma'am, 1 part, ma'am, 1 part. Ikaw, 1 is enough. Di ba? Yes, 1 part. Di ba? Ikaw na lang ang mamahagi. 1 part. 1 part. 1 part. Di ba? Dapat ikaw yung mangunguna. Ikaw yung magme-make a difference. Kasi nga, iba ka. Okay? Ikaw ay Kristiyano. And sabi, we tend to forget that many of the people that we will encounter on a weekly basis have been at the receiving end of such evil. Sabi, they may have been raised by very selfish parents or work for someone who is very unreasonable. Diba? Ito, makinig kayo. Bakit kailangan nating baitan? Bakit kailangan natin magpasensya pa? Bakit natin kailangang umunawa pa? Kasi marami daw sa mga tao, hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan. Yung iba, nakaranas sila ng sakit, ng pain, ng hurt. Diba? Yung iba, ganito yung magulang nila. Ngayon, hindi mo alam, diba, meron dyang invisible na salita na nagsasabi, diba, ngayong araw, maging mabait ka naman sa akin. Kasi kahit aminin nyo man o hindi, tama, diba? Sa lahat ng pagkakataon, ang iniisip natin, ang hinahanap natin mabait. Tama? O, kunwari, first day of school, sana mabait yung teacher ko sa math. Diba? O, pupunta ka sa munisipyo, re-request ka ng mayor. Ay, mayor. Re-request ka ng cupcake kay mayor. Diba? Re-request ako ng cupcake kay mayor, sana mabait yung secretary. Diba? Amen? Diba? Uy, re-renta kami ng van. Sana mabait yung driver, hindi nagsisigarilyo. Para hindi kami ubo-ubo sa Christmas party namin. Diba? Laging tayo, ang wini-wish natin, sana mabait, sana mabait. Kasi ganyan ang hinahanap ng mundo ngayon. Kaya that's the reason why, bakit kami turo ng ganito. Kasi ang witness natin, ang evangelism natin, mas lalong nagiging effective when we are mabait. When we are kind. Amen? Kaya nga, di ba, tayo lang din naman, di ba? Nung nakaraan, sinabi ko sa inyo yung kailangan nating i-develop at i-improve sa buhay natin. Di ba? Kasi kinakailangan ma-improve tayo sa bagay na to. Para nang sa gayon, hindi masayang ang effort natin sa ating mga ginagawa. Di ba? Kagaya nung nakaraan, ang mali lang namin, hindi kami nag-o-orient kasi. Pero halimbawa nga, di ba, for example, pero kasi kahit dito, pinapamalasan ko kayo ng ganon. Hindi ko lang alam kung sino yung nakakagets ng mga gestures ko. Di ba? Pero hinahanap ng mundo sa atin yan. Di ba? For example, mag-i-event tayo sa MNHS. Ang unang hahanapin ng mga taga-MNHS, uy, Bible study daw. Mag-i-event daw dito yan sa Learning Center. Okay, sige, tingnan natin kung maglilinis. Tingnan natin kung paglabas, okay ang mga gamit. Ba? Kasi dun makikita Christian daw sila, born again. O tingnan nga natin kung paano silang gagamit ng Learning Center. Kaya sa susunod, mas dapat alam na natin. Amen? Kasi hindi lang, yung mga sinasabi namin, hindi lang to basta, kasi sabi nga daw, you cannot divorce or you cannot separate the spiritual from practical, tsaka physical. Hindi mo pwedeng ihiwalayan. Hey, spiritual ako, basta mag-worship ako dito kahit ang dumi ng paligid. Hindi. Di ba? Para mas maging maayos ang worship mo, dapat ayusin mo yung paligid. Sa templo, tabernakulo, lahat ng yan, inano ng Panginoon yan, inutos. Di ba? Kaya, you need to be kind. Yung kindness in action yan. Di ba? Kaya for example, dito mananawagan ako, pag nakita nyo na may leader, pastor, nag-umpisa na, nagwalis na yan, makiramdam na kayo, makiwalis na rin kayo. Pag nakita nyo si Ate Grace, nagsalansa na ng ng upuan, magsalansa na rin kayo. Hindi yung di ba? Kasi minsan na, hindi ko sinasabing maging perfecto na tayo minsan, dahil judgmental lang tao, talagang tumitingin sa outward appearance, ganun talaga. Mahuhusgahan tayo. Kaya nga sabi ko, para ma-redeem natin, ipagawa natin yung tiles na nabasag. Diba? O kaya naman, magpalinis tayo. Kaya diba yung iba, parang bilib na bilib sa mga Katoliko,
sa mga ibang mga religion na naglilinis, yung sumasama sa brigada eskwela, kasi doon tumitingin ng iba. Hindi muna sila sa tumitingin sa shaking natin. Hindi muna sila tumitingin sa kung ano meron tayo, worship. Hindi sila tumitingin doon. Ang tinitignan nila yung good works natin. Again, hindi tayo naliligtas sa good works, naliligtas tayo sa biyaya ng Diyos, pero nagpo-produce tayo ng good works. Amen? Amen. Diba? Kaya for example, basta kakausapin ko kayo, youth, YA, tsaka adult. Actually, ang adult, marunong na sila niyan. Kasi, through the ages, talaga naman, kinatandaan na nila yan. Diba? Nung nag-fellowship kami dito, talagang si Tita Lori, nagugas pa ng plato doon, Tito Arnel. Diba? Ang kailangan matrain, mga kabataan talaga. Kaya para mangyari, diba, na maganap talaga sa atin to, ma-believe yung mga paligid natin, yun. Diba? Kunwari, aalis kayo dito, huwag nyo alisan na magulo. Alisin nyo muna, bago kayo umalis, ayusin nyo muna. Very practical, no? Very, simple. Parang naririnig nyo lang to sa magulang nyo, pero ang laki ng impact. Amen? Mas maganda na, ang galing. May nag-event dyan, pero ang linis ng pag-alis. Amen? Parang galit na kayo Amen? Amen. I speak the truth lang. Diba? Kasi maganda, yung diba? Kumbaga parang bata pa lang kayo, maayos na natin yung mga bagay-bagay. Amen. Amen. Diba? Pag nag-event tayo, pag nag-Christmas party, huwag nyo naman ikalat dyan yung mang inasal nyo. Diba? Yung panay boto-boto. Talagang dapat natin. Ayusin natin. Okay? Amen? Amen. Okay? Kaya sabihin natin sa katabi natin, simulan natin ngayon. And sabi nga, kindness, next natin. Next. Kaya sabi, kindness will be like a breath of fresh air to them. Ang mundo, naghahanap yan ng magandang amuyin. Sino dito nakaranas na magtagaytay? Galing ka Muntinlupa, Maynila, Tagaytay, Baguio, taas kamay, Baguio. Baguio, di ba? Parang pag pumupunta ka sa Baguio, tapos yung talagang mapuno, fresh air. Di ba? Minsan nakakapagsalita ka, nakalabas ako sa munti. Di ba? Kasi minsan, lalo sa National Road, di ba? Usok. Di ba? Pag gumanong ka, singhot mo lahat Di ba? Pero pag pumupunta ka sa Tagaytay, sa Baguio, sarap suminghot. Di ba? Singhot lang ng singhot. Fresh air. Alam nyo, ganun din daw ang kabaitan. Pag malas mo yan sa iba, parang fresh air yung natatanggap nila. Di ba? Kasi sa trabaho nga, toxic na Di ba? Kunwari si John Paul, madalas daw talaga nakaka-receive siya ng call, minumura siya. Di ba? Ngayon, ano ang fresh air doon? Yung makatagpo siya ng taong mabait sa kanya. Bait nito First time, di ako minura. Diba? Yung parang, kaya dapat, ikaw yung fresh air na yon. Yung ang sarap singhutin. Diba? Hindi yung, parang masasabi, ang toxic naman ang ugali nito. Sino gusto makasama toxic na tao? Ayaw, diba? So, be kind. Be kind to others. Diba? Pero again, hindi ko to sinasabi para sabihin nyo Kaya be kind to me. Huwag ganon. Mali din yun. Mali din yung attitude na yon. Okay? Yung parang may mga ganon kasi na nakikinig dito na para, pinapakinggan nyo yung preaching para sa iba. Pero hindi. Dapat sa kanya. Dapat sa'yo mismo. Diba? Na ikaw ang bumait. Diba? Hindi pwedeng sabihin ni Shai, Gabi kaya be kind to me. Para be fresh air to me, Diba? Hindi ganon. Gumising ka sa pagkakatulog mo. Diba? Dapat, bawat isa sa atin, maging fresh air. Amen? Amen. Okay? So, next naman, sabi nga, kaya in addition, Solomon exhorted his son, do not let kindness and truth leave you. Sabi, bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Bind them. Diba? Hindi para magpakamatay, Bind them. Diba? Ibig sabihin, ikwintas mo. Diba? Yung kabaitan. Diba? And sabi, the idea is that loving the truth and being kind are two indispensable qualities. Kasi nga, pag alam mo ang katotohanan, diba? Magiging mabait ka rin, magiging mabuti ka rin. Okay? And sabi nga,
Ano pa? Next naman, alam nyo, tatandaan natin, kindness is good for me. Ayan. Ang kindness, para ano yan, nakakabuti yan sa bawat isa. Nakakabuti yan sa'yo. Kasi kapag mabait ka, sabi nga dyan, Proverbs 21:21, he who pursues righteousness and loyalty finds life, righteousness and honor. Diba? Kapag mabait ka, mabuti ka, nakakasumpong ka ng buhay, ng katuwiran, and ino-honor ka ng mga tao. And sabi, the merciful man does himself good, but the cruel man does himself harm. Kaya minsan, di ba, totoo talaga yung gano'n. Yung kunwari, ikaw siga ka, may makakatapat ka talagang siga. Di ba? Pag bully ka, may makakatapat kang bully. Di ba? Pero pag mabait ka, may makakatapat kang mas mabait sa'yo. Di ba? Nababaitan din. Di ba? Bubutihin din. Di ba? Kaya dapat at saka, di ba, sabi nga daw, ang love, ang kindness, laging bumabalik yan. Di ba? Kapag binaitan mo o gumawa ka ng kabutihan dito, babalik din yan sa'yo. Nagpahiram ka, may magpapahiram din sa'yo in times of need. Di ba? Nagtumulong ka, may tutulong din sa'yo sa susunod na mga araw at panahon. Okay? Kaya kindness is good for me. Tsaka pag mabait ka nga, bawas high blood. Di ba? Bawas, init ng ulo. Di ba? Kaya sana po, ay maging mabait na tayo. Okay? So, elements of kindness. Ano-ano yung mga elemento ng kindness? Sulat nyo para malaman natin, ma-apply natin. Una, sensitivity. Yan, sensitivity. Sino dito sensitive? Yan. Actually, minsan, nahihirapan nga rin ako dito sa parang I want to be honest. Minsan nahihirapan din ako sa part na ako ba yung dapat na magturo nito? O dapat kasi sa bahay pa lang tinuturo na to? Parang ganon. Kasi dati, sa bahay pa lang, sa pamilya pa lang, meron ng mga ganon na sinasabi si mama, ikaw ha, marunong ka makiramdam. Laging ganon. Yung parang dapat, kunwari, pupunta tayo sa ibang bahay ha, marunong ka makiramdam. Kapag feeling mo, antok na sila, umuwi na tayo. Diba? Kaya kapag kami, parang feeling ka. Kaya ako pag nag-home visitation ako, nagulat nga si Vince, Pastor, parang ang saglit lang ng visitation natin. Sabi ko, ayoko kasi ng yung kumukuha ng oras ng iba. Parang ayoko naman masyadong anuhin sila. Kunin yung oras, baka mamaya maglaba pa. Ganyan. Di ba? Minsan may mga ganon. Yung parang maging sensitive ka sa kung ano yung kailangan. Di ba? Minsan, pumunta na nga sa sulok. Di ba? Naghihintay ng kausap. Ikaw, wala ka pa rin paki. Diba? O para to sa mga bago ha, pero kung matagal ka naman na, ikaw na dapat yung lalapit. Diba? O, ganun ang pagiging sensitive. O yun nga, kunwari, parang may gestures kasi tayo Diba? Kunwari, nakita mo nang sumimangot. O, dapat mag-sorry ka na. Diba? Himasin mo na, mag-tap ka na sa balikat. Uy, may nagawa ba akong mali? Sorry. Na-offend ka ba sa sinabi ko? Sorry. Diba? Kasi, anong mas gusto mo? Diba? Kaya minsan, dapat maging sensitive tayo. Sabi nga dyan, people who are practicing kindness are aware of the needs of those around them. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Minsan, lalong-lalo na yung mga umiidad na. Ito, makinig kayo maigi ha. Sa mga mapang-asar, yung sa mga umiidad na, minsan may limitasyon din tayo dyan sa mga pang-aasar. Halimbawa, inaasar mo, tumahimik na. Yun na yung palatandaan na tigil na. Di ba? Di ba? Gumaganon pa kayo. Di ba? Kumbaga minsan, may mga, parang, may mga pagkakataon na, yung parang minsan ganon. Tsaka ako rin, wala naman dito yung na nagpipreach siya doon sa kabila. Yung, parang minsan na, rin ako doon sa, kunwari, tinutokso nga sa iba't ibang babae, ganyan. Parang sa part ko kasi, kunwari, nilalagay ko yung sarili ko sa part niya. Na halimbawa, ako, itoksohin ako sa iba't ibang babae. Parang ang feeling ko, ang baba ng value ko. Parang ganon. Na parang basta-basta man na lang ako tutoksohin sa iba't ibang babae. But parang nanay ko nga, hindi ako ginaganyan Diba? Kaya parang minsan, parang enough tayo doon sa bagay na yon. Na sa mga pang-asar, diba? Parang may mga rin. Kaya diba minsan ako, alam ko kung sino yung mga tumatanda na, lalong-lalo na yung mga tumatanda na, hindi na-approve sa kanila yon.
Diba? Ako naranasan ko kasi yun. Yung parang, parang kunwari may mga jokes mo na, pre, pastor na tayo, ganun. Yung parang minsan may mga ganun. Kaya dapat, ang unang makagets nito, yung mga tumatanda na. Diba? Minsan, yung kunwari, tutoksohin mo pa sa ganyan, andyan si crush. Diba? Kaya parang nakaka-offend. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, baitan na natin. Diba? Yung kunwari, hindi mo alam, nagpapapogi nga eh. Diba? Hindi mo alam, andyan lang yung crush. Nagpapakyut, tapos inasar mo. Diba? Kaya sana, kaya sabi mo nga sa katabi mo, pag nang asar ka, konti lang. Ayan, konti lang. Okay? Kaya yun. Ayan, tapos sunod, sabi nga, underline the praise, look out. Sabi, kindness starts with getting my mind off myself and my problems and noticing what others are experiencing. Amen? Naintindihan? Kaya ganon, yun yung Tsaka yun, ako na pinapractice ko rin siya, although hindi lahat. Diba? Minsan may mga ganon. Ako kasi, parang feeling ko rin, hindi lang palaging, in Jesus name, ganyan-ganyan. Minsan may mga time, kunwari, may gestures, yung iba sa inyo na gumaganong kayo. Parang may aabutan kong kating ko. Kating ko, baka yan lang ang sagot sa problema mo. Diba? Inaabutan ko ng pangsinghot. Diba? Hindi rugby pangsinghot talaga. Diba kasi parang nagiging sensitive ka na, ay, baka masakit ulo niya. Ganyan. Singhot ka. Singhot. Share tayo. Diba? Minsan may mga ganon. Kasi natutunan ko rin yan sa leaders ko. Diba? For example, si Ate Beck noon, dahil hindi ko pa alam yung in Jesus name be healed. Noon, nung nasa Blue House ako, nung nakaganyan ako, inabutan niya ako ng biogesic. And hindi ko makakalimutan yun. Kasi parang sa part ko, ay, may concern si ate. Diba? Parang sa part ko, kasi hindi ko pa naintindihan yung spiritual warfare, yung i-rebuke mo yung sakit ng ulo. Kaya para sa kanya, siguro ang e-effect dito biogesic. Ay, thank you po. Hanggang ngayon, nasa memory ko pa yun. Diba? Nasa Blue House kami nun. Kaya parang isipin yung maigi, ano yung mga kindness na pwede nyong maipamalas sa iba na kahit kailan, hindi nila malilimutan. Diba? Minsan may mga gestures na gutom lang yan, lilipas din yan, in Jesus name, i-rebuke mo. Diba? Hindi, lagyan mo ng abutan mo Skyplex, ay, may rebisco ko dito, tig-isa tayo. Diba? Yung parang, papaawa na nga eh. Diba? Tapos, nalala ko, andito ba si Andrea? Si Andrea kasi, yung nung dati, yung pamasa, may cake kasi yon. Sabi niya, Pastor, iuwi niyo yung cake. Ako naman, ang insensitive ko, inuwi ko pa rin. Hindi ko man lang in-slice. Yung pala, nung nagdadrive ako, naisip ko, ay parang gusto ko, humingi ni Andrea, hindi ko man lang nabigyan. Diba? So, pahiwatig na pala yon na, Pastor, iuwi niyo yung cake. Diba? Kaya dapat maging sensitive tayo sa bagay na yon. Amen? Kaya tabi nga, often, ito naman sa marriage naman, sa mga may asawa, we are totally unaware of our partner's needs are. Sabi, we have become callous. Sabi, we have stopped listening. Sabi, we are oblivious to the pressure our mate is under. Sabi, simply stated, the root of many marriage problems is insensitivity. Diba? Kaya dapat maging sensitive tayo. Gumagano na yung asawa mo. Parang sinasabi, hilutin mo naman ako. Diba? Ikaw, wala ka pa rin pake. Diba? Minsan may mga, parang gumagano, sakit. Parang gusto niya, ganunin mo yung likod mo. Wala ka pa rin pake, diba? So dapat, be sensitive. Naintindihan? Diba? May mga, ay, ang ganda siguro ng, diba? May mga parinig siya na, ang ganda siguro nung dress na dress na pinks doon sa sa festival, 'di ba? Oy, alam mo may ang ganda nung dress sa Shopee. Gumaganon sa 'di ba? So iniintay niya, sendan mo ng GCash, 'di ba? Send ka ng GCash para makapag-Shopee pay siya, 'di ba? Kaya basta sana maging sensitive din tayo. Small details lang, 'di ba? Small lang 'to pero sana i-apply natin. Sunod naman, be supportive. Ayan. So, paano natin mapapamalas ang pagiging supportive? Sabi dyan, be supportive, especially, sabi, we need to be supportive with our words.
Yan. Sabi, one of the first places to put kindness into action is in our speech. Ayan. So, kung gusto natin na mapamalas naman yung kabaitan, kailangan maging supportive daw tayo. At napapamalas yan unang-una sa salita. Okay? Sabihin ni Gabi, Pastor, meron kaming speech choir. Ay, naku, huwag ka makumundo yan. Diba? Hindi yan, dapat support. Ay, talaga? Ay, sige. Pagpe-pray ko yan. In Jesus' name, kaya niya yan. Diba? Ay, Pastor, may defense kami. Unahin mo muna si Lord. Ganyan. Diba? Hindi ganun yung pagiging supportive. Ay, sige, pagpe-pray natin yan. Okay, pero wag mong kakalimutang mag-devotion pa rin kahit busy ka Diba? Basta pe-pray natin yan. Magiging matagumpay yan. Ganon, support ang tawag doon. Kaya sabi nga sa Proverbs 15 verse 4, a soothing tongue is a tree of life, but perversion in it crushes the spirit. Sabi Proverbs 10:32, the lips of the righteous bring forth what is acceptable. And also, but the tongue of the wise brings healing. Proverbs 12:18. And Proverbs 31:27, and the teaching of kindness is on her tongue. Diba? So, ingay ng Bible na ang kindness napapamalas din by our words. Okay? Kaya be selective sa mga salita natin. Ako kung halimbawang tinatamaan kayo, tsaka kung halimbawang medyo nagigilty kayo sa part na to, ano pa ako? Diba? Pag umuwi ako ng bahay, ang daming mga correction din sa akin ni Ate Mer. Na alam mo ba, mali yung ganto mo, mali yung nasabi mong ganyan. Ako mismo, nagpapakorek ako. Diba? Tapos nung nakabasa pa ako ng book ni John Maxwell, diba, na yung tatay niya nagpapabayad ng $1. Sabi nung tatay ni John Maxwell sa kanila, pag may nakita kayo o narinig kayo na maling sinabi ko, bibigyan ko kayo ng $1. Diba? And ako rin, iniisip ko yan sa sarili ko, na kunwari, magpipreach ako ngayon, ilan sa mga salita ko yung hindi karapat-dapat? Ilan sa mga salita ko yung dapat hindi narinig sa akin? And tayo, di ba, tanungin natin yung sarili natin sa trabaho natin, sa school natin, sa church, di ba, sa ministry. Alin yung mga salita na dapat hindi mo na sinasabi? Di ba? Ako rin, ayoko rin nung yung, nalimutan ko kung kaninong term yun. Yung yung parang, di ba, una yung bardagulan. Ayoko ng term na ganon. Kasi basta sa mundo yon yung bardagulan, kaya wag na nating sasabihin. Pangalawa, yung plastic-plastikan. Yung parang, tawag doon, magbabanding kayo tapos pipicture kayo tapos ilalagay nyo plastic-plastikan. Kasi hindi pang Christian yung ganon. Naintindihan? Medyo hindi na to preaching kinakausap ko na kayo. Kasi, again, tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya dapat hindi to naririnig sa atin. Okay? Amen. Parang galit na kayo Ayan, okay? So, yun ang tinatawag na be supportive. Sabi, when we realize how kind God has been to us and how fortunate we are to be alive and saved, it is easier to be kind with our words. Kung malalaman nyo lang kung gaano kabuti si Lord. Sabi, when a person is not aware of their blessings, it is far easier to be cutting, hurtful with words, and always running other people down. Kaya diba, may prayer talaga sa Psalms na let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. Kaya, halimbawa, ang words natin, nakikita nyo visible. Ilan kaya dyan ang aakyat sa langit? Ilan ang pupunta sa lupa? Diba? Kasi hindi tinatanggap sa langit. Diba? Kaya ganun din tayo. Be selective with our words. Hindi to GMRC lang. Hindi to yung tinatawag sa, basta may term sila na pinapababaw. Yung hindi yun yung kunwari, adultery, gagawing affair. Hindi, iba yon. Ibang usapan yon. Pero, hindi dapat ang salita natin hindi nakaka-down, hindi nakaka-destroy ng mga tao, diba? At lalong-lalo na hindi nakaka-apak ng pagkatao. Okay? Sa sunod naman, be sympathetic or sympathy. Anong kailangan para magkaroon ng kindness? Kailangan natin maki-sympathya. Sabi nga, I know what we feel. Sabi, I know that we often feel unqualified to help people who are hurting and that such situations may seem awkward to us, but they probably seem awkward at times to most people. Yet kindness can express itself not only verbally, but also in touch on the shoulder, a pat on the back, or a gaps of the hand. Ito nung nakaraan, struggle ko to.
challenge ko to kasi meron akong nasa-sense sa inyo na alam niyo yung nahihiya kayong magpakita ng kabaitan. Lalong-lalo na sa pamilya. Sino sa inyo nahihiya kayong ipakita sa ano nyo, sa pamilya nyo na mabait kayo? Ayaw nyo magsabi ng parang touching na words, ayaw nyo ng touch, ayaw nyo ng yung sa likod. Pero alam nyo, kailangan din daw yon. Awkward, pero kailangan talaga siya. Diba? Sabi ko nga sa inyo, dong hallowed be thy name, diba? Parang nagulat ako, tinatry na namin, sinusubukan namin yung Father's Heart. May effect, talaga namang may mga umiiyak, may mga nafe-feel nilang na mahal sila ng Panginoon kasi sobrang kailangan yon. And di ba tinuro sa Las Piñas, ilan daw ang kailangan nating hug a day? Di ba ang dami? Ilan ba? 3 to 4? O basta mga ganon. So ngayon, kung hindi yun napupunan sa isang tao, grabe pala, di ba? Yung nararamdaman niya minsan, insecure siya. Kaya minsan may mga wife na pakiramdam hindi sila mahal ng asawa. May mga anak, pakiramdam hindi sila mahal ng nanay at tatay. Kasi simpleng ganyan lang, kahit touch lang sa shoulder, hindi magawa. Di ba? Yung parang I'm so proud of you, anak. Hindi man lang magawa. Parang sa ibang tao pa matatanggap. Sa ibang tao pa maririnig. Kaya sana, ikaw na nakakakinig nito, huwag kang madamot sa bagay na yan. Gabi, ang galing mo. Galing mo mag-scripture reading. Shay, ang galing mo rin mag-scripture reading. Galing yung dalawa. Di ba? Praise God. Di ba? Yung, oy, Nash, ang galing nung parang yung top. Kaya ako minsan, in-apply ko na yon sa sarili ko na, yan? Ganyan. Di ba? Kasi natutunan ko yon na dapat, tsaka yun nga yung, minsan may napapanood din ako, yung pagpala, mag-shake hands ka, tapos ni-reject, nakakapang talaga yon. Oo, masakit, nakaka-hurt. Diba? Kaya dapat, kapag may gustong makipag-shake hands sa inyo, shake hands. Diba? Tapos, yun nga, kaya kailangan natin yan. Kasi ang sympathy na papakita, for example, sa mga yung sa mga namatayan, diba? For example, nung nakaraan, di ko sinasabi kay Althea, alam mo Althea, bakit ganito? Number 1, number 2, number 3, number 4. Diba? Hindi ganon. Berna, alam mo ba't na si Lola? Kasi ganito yan. Number 1, number 2, number 3. Hindi ganon. Kundi kapag may mga ganon, anong gagawin lang? Tatabihan mo lang. Diba? Himasin mo lang yung likod. Diba? Wala kang sasabihin. Kasi yun pa lang, ang laking ambag, ang laking meaning na. Intindihan? Hindi yung, alam mo, bakit? Diba, may enumeration ka, may sermon ka, 10-point sermon, di ba? May mga, kaya dapat po, tsaka yun nga, yung sa mga anak, di ba, na kaya, di ba, may mga, alam natin yan sa teleserye, may mga anak na bagsak, hindi masabi sa nanay, kasi alam nila, di ba? Pero ang galing nang napanood ko, parang, it's okay, di ba, bawi tayo, next grading, di ba? Parang ang sarap ng ganon. Kaya sabi nga, Paul said that one of the qualities of someone who is the Lord's servant is that they are kind to all. Sabi nyo nga all. Isa pa. Yan, sabi, kung lingkod ka daw ng Diyos, mabait ka kanino? Sa lahat. Diba? Hindi pinipili. Ay, ako mabait lang ako sa mababango. Hoy, kayo dito tayo. Mabait ako sa inyo. Diba? Yung sa mga bata, dito ang mga walang uhog. Diyan kay Ate Raylene ang mga may uhog. Diba? So, hindi ganon. Dapat mabait to all. Sa lahat, mabait. Amen? Di ba si James may ganyan siyang preaching na kapag daw may pumunta diyang mayaman, tas pinaupo nyo, tas mahirap, dun ka sa sahig, nagtatangi na daw kayo nun. Favoritism ang tawag dun. Dapat lahat, mabait kayo. Okay? And sabi, what this means is that people who are spiritual take time for those who are hurting or struggling. Diba? Kaya nga, we rejoice sa mga nagre-rejoice, we mourn, we weep sa mga nagwi-weep din, di ba? Kasi yon ang kabaitan na galing sa Diyos. Sunod naman, ito, pagbabalance lang din. Ang pagiging mabait, straightforward daw. Ayan. Ano ibig sabihin ng straightforward? Kung may kailangang i-deal, may kailangang sasabihin. Okay? Sabi nga dyan, sometimes kindness realizes that there is need to be frank or candid. Telling someone the truth, laying it on the line, or leveling with people is also a demonstration of kindness. Ba? Yung parang kunwari, alam mo Brad,
nakita ko yung attitude mo dun sa ano, hindi maganda yun. Parang niyabangan mo. Ba? Huwag tayo ganun. Diba? Minsan may mga ganun. Diba? Na kailangan straightforward, sabihin mo naman yung mali niya. Diba? Sabi nga, Solomon noted, sabi, faithful, next, are the wounds of a friend. Sabi, Paul told the Galatians, so I have become your enemy by telling you the truth. Sabi, there are times to tell someone you are ruining your marriage. Minsan may mga ganon na kailangan mo sabihin, alam mo ba sinisira mo ang marriage mo sa ginagawa mo? Diba? Or you are about to make a big mistake. Yan. Ako, first time kong nakaganyan, di ba? Ang mga naranasan kong ganyang matindi, yung kay Bishop. Di ba? Punta ka daw kay Bishop. Para po ako kay Bishop. Bakit po, Bishop? Alam mo ba, hindi ako ang magpapanalo sa pamilya mo. Ikaw! Ikaw ang magpapanalo pa rin sa pamilya mo. Ganyan-ganyan. Tapos, dinoble ano pa ako. Tinawag ba ako? Tinext ako ni Mama Glenda. Punta ka doon sa Papa Boy mo, sa CCF. Kakausapin ka daw niya. Yun yung mga time na exage ako, OA ako sa lahat. Di, punta ako kay Papa Boy. Tanong ko, ano kayang sasabihin ng Papa Boy ko sa akin? Sabi niya, yan naman, malumanay naman yun. Buka dyan. Ganyan. Alam mo po, kasi ganito yan ha. Sa ministry natin, una si Lord, sabi, pangalawa ang pamilya, pangatlo yung ministry lang ha. Kaya halimbawang ayaw mo na sumama kila mama mo, kila papa mo, hindi ka na balance niyan. 'Di ba? Hindi ka na mas pinapakinggan mo na yung iba. Hindi ka na balance niyan. Umuwi ako noon, hurt na hurt ako. Sabi, sa part ko nagkwento si mama kay Mama Glenda. Nagpakampi, ganyan. Parang naglalaban yung puso ko. Pero parang in the long run, na-realize ko yun. Oo nga una talaga si Lord. Tapos pangalawa yung pamilya. Kasi minsan, alam niya kay Maxwell, tinuturo niya rin yon. Sabi, madali daw na bumilib ang iba sa atin. Pero iba daw, grabing talagang, yung parang success or parang, alam mo yon, honor kapag yung sarili mong pamilya bilib sa'yo. Kaso minsan, di ba, baliktad. Yung ibang tao bilib sa atin, pero yung pamilya natin hindi. Bakit may sumasagot doon? Diba? Kasi yun nga, diba? Parang minsan, kasi kailangan, kung mabait tayo sa iba, dapat mas mabait tayo sa kanila. Naintindihan? Kaya minsan nahihirapan talaga tayong dalhin yung pamilya natin eh. Kasi ganon. Diba? Sa mga ka-LG natin, uy, okay ka, kamusta ka na ganyan-ganyan, ginaganon-ganon mo pa yung hair. Diba? Pero sa sariling kapatid, ikaw na, maligo ka mag-isa. Diba? Mga ganun. Kaya sana, alam natin yung hierarchy. Si Lord muna, tas family, ministry. Amen? Amen. Amen po. Ayan. Kaya, yun yung naranasan kong straightforward. Na alam ko, mahal ako ni Lord kasi kinorek ako sa bagay na yon. And buti na lang, yun nga, may mga tao na nagpapagamit. Kaya be thankful. Maging mapagpasalamat din tayo sa mga tao, mga kaibigan natin, na kaya tayong straightforward. Amen? Uy, Althea, yung kilay mo kumakapal. Diba? Yung bawas-bawasan mo naman. Diba? Yung mga ganun. Pag alam niyang sumasobra na, diba? Uy, tawag doon 10-10 yung kulot mo ha. Masyadong kulot-kulot talaga. Diba? Mga dapat wag ganyan. Okay? And then sunod nga, sabi, kindness will speak up when necessary, but kindness will equally stick around and help this person change. Yan pala yung kindness. Sasabihin sa'yo kung ano yung mali mo, pero hindi ka naman niya iiwan. Hindi ka niya lalayuan. Diba? Iintayin ka niyang magbago. Okay? So, yun. And then, next naman, last na, be spontaneous. Ayan. Ang kabaitan minsan, spontaneous. Ano sample niyan? Yung sa good Samaritan. Bakit? Kasi sabi dyan, there are times we can plan kindness. And there will be times that the opportunity to be kind simply arrives without any planning on our part. Ang sample, the Good Samaritan. Kaya sabi, flexibility is a must. Kasi minsan tayo, diba? Minsan, napapaghandaan natin. Uy, may event kami, Friendship Day. Magiging mabait ako doon sa mga, i-invite namin. Dito kayo, welcome, ganyan. Kasi minsan, pag may mga event o sitwasyon na biglaan, magiging mabait ka pa rin ba? Diba? For example, may mga nangailangan ng tulong. Tutulungan mo pa rin ba?
Diba? Kasi ganun daw ang kindness. Spontaneous siya. Ibig sabihin, kahit anong pagkakataon, diba, hingi ng pagkakataon, dapat ready ka. Ay, magiging mabait ako, magiging mabuti ko. Amen? Diba? Paano yung kunwari, sa cute na bata, kaya, paying 5. Diba? Uy, ang cute naman itong bata na to, oh. Punta ka sa bayan. Kuya, dungis, oh. Kuya. Tapos, inaasar ka pa talaga. Kuya. Kaya parang doon mo makikita, same pa rin ba? Ganun. Pero, minsan, dinidiscern ko rin yung ganun kasi may na-experience ako na pinapatay ko yung guilty ko kasi nakita ko talaga, yung parang, humihingi, ganyan. Pero buti na nga lang, hindi ko binigyan. Kasi nung malayo na, sigarilyo bigla. Sabi ko, okay, tama yung pakiramdam ko. Parang mga ganun. Pero syempre, may mga genuine kasi na kailangan ng tulong naman. Okay? Flexibility is a must. And in addition, sabi, now is the time. Sabi ng Galatians 6:10. Sabi, do not put off the opportunity to say a kind thing. Write a kind note or express kindness. A common enemy of kindness is busyness. Ayan. And tatandaan natin, kung gusto natin na magparanas ng kabutihan sa ibang mga tao, wag din daw natin yung parang yung lagi tayong busy. Diba? O nagmamadali. Kasi gusto nga natin, yun nga, kumbaga parang ipa-experience sa kanila, na mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos. Kaya dapat, take time. Diba? Kaya ako, naiintindihan ko yung bagay na yon na yung, alam nyo yun, yung kailangan talaga pag sinow mo to, it takes time talaga. Yung hihintayin mo, yung tao, tsaka mag-spend time ka sa kanya. Diba? So, dapat i-apply natin na yon. And last na lang, ito, sa closing natin, the past makes it difficult to be kind. May ganyan din ba kayong naiisip? Na hindi, may nangyari kasi sa akin nung nakaraan. Merong nang abuso sa akin. Diba? Tatandaan nyo daw, ang encouragement sa atin, si Joseph. Diba? Bakit? Kasi Joseph had a very difficult past. And yet, he was kind. Diba? Si Joseph, binenta siya ng mga kapatid niya. Tama? Talaga naman kung ano-ano mga ginawa sa kanya, muntik na siyang patayin. Pero, naging mabait pa rin si Joseph. Okay? Amen? Kaya yan po ang iiwan ko. Kaya, for example, konektado ito sa mga gagawin natin sa mga susunod na araw at panahon. Marami pa tayong mga gagawin na mga events. Diba? Marami pa tayong mga aabutin ng mga tao. Diba? Marami pa tayong mga gagawing outreach mission. Kaya sana, i-practice natin itong ministry of kindness. Sa pamilya nyo, meron dyan nangangailangan ng comfort, ng encouragement, diba? Ng pagsama sa mga kaklase nyo. Naghihintay lang yan na may mabait siyang kaklase. Diba? Natatawa ko doon kay JJ. Si John James. Kahapon ba yun o nung nakaraan, nung Friday? Biglang nag-chat sa GC. Sunduin niyo po ako dito sa clinic. Walang nagre-reply. Ganyan. Bilis po. Ganyan. Tapos, ako na yung sabi ko, Jay, sige, susunduin kita. Punta ko dyan sa clinic. Ganyan. Tapos, pagpunta ko dun sa clinic, sabi ko, Jay, andito na ako sa clinic. Tapos, biglang binuksan ng nurse yung clinic. Kay, John James Bertes. Sabi ko, opo. John James, andito na ang daddy mo. Sabi ko, hindi pa. Tito lang po, tita. Ganyan. Ay, nako, nahilo itong si John James ng 30 minutes. Kasi, ang rason, hindi daw siya kumakain. Ang last kain niya ay 5 p.m. pa. Ganyan. Kaya, sabi ko sa kanya, kumain siya ng Energen. Ayaw na naman. Ganyan. Sabi ko, Jay, ano ba gusto mo? Ganyan. Hindi, tapos sabi ng nurse, alam mo ba ang rason ba't hindi daw kumain? Tinatamad. Sabi gano'n. Nahiya naman ako sa mga walang makain. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, Jay, uwi ka na ba? Ilan pa ba klase mo? Tapos meron kasi doon classmate siya. May classmate siya doon. Sabi niya, Jay, kunin ko na yung bag mo. Ganyan. Tapos nagkwentuhan pa kami. Ba't ka ba? Tapos to make the long story short, bumalik na yung kaklase niya. Tapos sabi niya dun sa klase niya, bro, salamat sa paghatid sa akin dito sa clinic. Thank you. Tapos maya na sila, magpa-part ways na sila. Sabi ni JJ, bro, salamat talaga.
sa iba ka nalang kumopya. so biglang nagulat ako. Kaya pala ang bait sa kanya nung kaklase niya. Kasi siya yung kinokopya. Sa iba ka nalang kumopya. Parang naisip ko doon, tayo nagamit pa sa conclusion si JJ. Naisip ko doon, tayo, may babait din na tao sa atin once na baitan din natin. Pero hindi ko sinasabing magpakopya kayo. Kasi yun nga, lahat ng mga ginagawa mo, it will come back to you.